Disclaimer, ang kwentong ito ay katang-isip lamang at batay sa mga kwentong bayan, alamat, at karanasan na isinasalaysay ng mga matatanda. Layunin lamang nito ang magbigay aliw, kilabot, at kaalaman tungkol sa mga paniniwalang Pilipino, hinggil sa mga nilalang ang kababalaghan, gaya ng mga aswang. Ang karpinterong si Tomas at ang kanilang payak na pamumuhay sa isang liblib na baryo sa kabundukan ng Kabisayaan, naninirahan ang isang karpinterong nagngangalang Tomas. Kilala siya ng lahat sa kanilang maliit na komunidad bilang isang masipag at tapat na manggagawa. Hindi siya marunong tumanggi sa trabaho, at kahit gaano kahirap o kapeligroso ang ipagawa sa kanya, palaging handa si Tomas na magpasa ng pagod alang-alang lamang sa kanyang pamilya. Ang kanilang bahay ay yari sa kahoy, simpleng kubo lamang na may pawid ang bubong. Doon siya nakatira kasama ang kanyang asawa na si Rosa at ang kanilang dalawang anak na sina Juanito at Lira. Sa bawat araw na lumilipas, pinupuno ni Tomas ng pawis at hirap ang kanilang maliit na kabuhayan. Hindi siya nakatapos ng pag-aaral, ngunit ang kasanayan niya sa pagkakarpintero ay sapat para mabuhay sila. Kung minsan, gumagawa siya ng mesa, bangko, at mga aparador para sa kapitbahay. Ngunit ang madalas niyang pinagkakakitaan ay ang pag-aayos ng mga nasisirang bubong, pinto, o dingding ng mga kabahayan. Sa kabila ng kanyang kasipagan, kapos pa rin ang kinikita niya. Ang kanyang asawa ay nagtitinda ng gulay sa palengke tuwing umaga, subalit maliit lang din ang kita roon. Madalas ay lugaw at kamote lamang ang kanilang hapunan. Ngunit kahit ganoon, hindi nawawala ng ngiti si Tomas. Ang tanging hangarin niya ay mapalaki ng maayos ang kanyang mga anak at mabigyan sila ng magandang kinabukasan. Isang gabi, matapos nilang kumain, nakaupo si Tomas sa harap ng kanilang bahay habang humihit-hit ng tabako. Lumapit sa kanya ang kanilang kapitan, si Kap Mario, dala ang isang kakaibang balita. Kap Mario, Tomas, may ipapakiusap ako sa iyo. Alam kong ikaw ang pinakamagaling sa ating baryo pagdating sa kahoy at pagkumpuni ng bahay. Tomas, ano po iyon, Kap? Kung kaya ko naman, tatanggapin ko. Basta't may maipakain lang ako sa pamilya ko. Kap Mario, may mag-asawa na bagong lipat dito, pero medyo malayo ang kanilang bahay. Malaki raw ang ipinagawa nila, pero may mga sira at gusto nilang ipayos agad. At ikaw ang nirekomenda ko. Sa simula, natuwa si Tomas. Malaking proyekto iyon at siguradong maisapat siyang kikitain para sa ilang buwan. Ngunit napansin niyang tila may pag-aalinlangan si Kap Mario habang sinasabi ang balita. Tomas, bakit parang may alinlangan kayo, Kap? Hindi ba mabubuting tao ang mga bagong lipat? Kap Mario, napatingin sa dilim, sa kabumuntong hininga, hindi ko sigurado, Tomas. Malayo sila sa kabahayan ng iba. Walang nakakakilala sa kanila. At may mga sabi-sabi na kakaiba raw ang kanilang kilos. Pero baka naman tsismis lang. Kaya ikaw na ang bahala, basta mag-ingat ka. Napalunok si Tomas. Hindi siya sanay sa mga ganitong uri ng babala, ngunit naisip niyang baka isa lamang itong haka-haka ng mga taga-baryo. Sa kanilang lugar, madalas iugnay ng mga tao ang hindi pamilyar na tao sa mga nilalang ng dilim, lalo na't marami pa ring naniniwala sa aswang, tikbalang, at iba pang engkanto. Kinabukasan, maaga siyang gumising. Hinanda ni Rosa ang kanyang baon, kanin at kaunting tuyo. Pinayuhan siya ng asawa na mag-ingat at mahigpit siyang niyakap ng kanyang dalawang anak. Habang naglalakad siya papunta sa direksyon ng bagong bahay na ipapagawa, ramdam niya ang kakaibang katahimikan ng baryo. Sa bawat hakbang niya, mas napapansin niya na unti-unting nagiging mas madilim at mas malungkot ang kapaligiran. Ang daan patungo sa nasabing bahay ay makipot, halos natatakpan ng mga sanga at dahon ng matatandang puno. May mga ibong nagliliparan sa itaas, at tila ba nakamasid sa kanya ang mga ito. Pagdating niya sa tuktok ng isang burol, tumambad sa kanya ang isang malaki at matayog na bahay. Yari ito sa matitibay na kahoy, may dalawang palapag at malapad na bakuran, ngunit napapalibutan ng mga makakapal na damo at lumang puno. Hindi ito karaniwang tahanan ng isang bagong salta, masyado itong marangya at misteryoso. Dito unang kumabog ng malakas ang dibdib ni Tomas. May kung anong bigat sa paligid. Parang bawat ihip ng hangin ay may dalang bulong na hindi niya maintindihan. Ngunit pinilit niyang lakasan ang loob, sapagkat naroon na siya at kailangan niyang harapin ang trabahong ipinagkatiwala sa kanya. Bumukas ang pinto ng bahay. Mula roon, lumabas ang isang babae,
maputi, maganda, ngunit malamig ang tingin ng kanyang mga mata. Sa kanyang tabi ay ang kanyang asawa, isang matangkad na lalaking payat, ngunit matalim ang mga mata. Pareho silang nakasuot ng itim na damit na lalong nagbigay ng kakaibang pangingilabot sa dibdib ni Tomas. Babae, ikaw ba si Tomas, ang karpintero? Halina, pumasok ka. Matagal ka na naming hinihintay. Tomas, bahagyang yumuko, nangingiti ngunit kinakabahan, opo, ako po iyon. Ako po'y pinadala ni Kap Mario para ayusin ang mga ipinapagawa ninyo. Lalaki, mabuti. Marami kang kailangang gawin dito. At sana hindi ka madaling mapagod. Nagtaka si Tomas sa huling salitang iyon, ngunit hindi na siya nagsalita. Pinapasok siya ng mag-asawa at doon ay lalo niyang naramdaman ang malamig at mabigat na presensya ng loob ng bahay. Mula sa sandaling iyon, nagsimula na ang kakaibang kabanata sa buhay ni Tomas, isang karpinterong walang kamuwang-muwang na ang kanyang simpleng pagtanggap ng trabaho ay magiging simula ng isang nakakapangilabot na pakikipagsapalaran. Ang misteryosong mag-asawa at ang kanilang malaking bahay. Pagpasok ni Tomas sa loob ng malaking bahay, agad siyang sinalubong ng malamig na hangin. Hindi ito malamig na karaniwang dulot ng simoy mula sa bintana, kundi isang uri ng lamig na tumatago sa kanyang laman at nagpapabigat sa kanyang dibdib. Napansin niyang halos lahat ng kasangkapan sa loob ay gawa sa mamahaling kahoy, makintab at pulido ang pagkakayari. May mga antigong muebles, malalaking aparador, at mga lumang upuang mukhang hindi ginagamit ng matagal na panahon. Ngunit sa kabila ng marangyang anyo ng bahay, may kakaiba itong presensya. Sa bawat sulok, tila ba may mga matang nakamasid sa kanya. Ang mga larawan sa dingding, mga lumang pintura ng mga taong hindi niya kilala, ay animoy sumusunod sa kanyang bawat galaw. Ang mag-asawa ay nagpakilala bilang sina Don Ramon at Doña Teresa. Ayon sa kanilang kwento, bagong lipat lang daw sila mula sa isang bayan na malayo pa sa kabundukan. Hindi malinaw ang dahilan ng kanilang paglipat, at nang tanungin ni Tomas kung bakit dito sila napadpad, ngumiti lamang si Don Ramon at sinabing, Don Ramon, mas tahimik dito, mas ligtas, mas malayo sa mga taong mapanghusga. Hindi na nag-usisa pa si Tomas, bagkus ay itinabi sa kanyang isipan ang kakaibang sagot. Ang mahalaga para sa kanya ay ang trabaho. Pinakita ni Doña Teresa ang mga sira sa kanilang bahay, may bubong na kailangang ayusin, mga lumang bintana na malapit ng mabulok, at ilang sahig na malambot na at maaaring bumigay. Habang sinusuri ni Tomas ang mga ito, napansin niya na may mga silid sa ikalawang palapag na mahigpit na nakasara. Tomas, Doña, kailangan ko rin po bang silipin ang mga kwartong iyon para makita kung may ayusin? Doña Teresa, biglang tumalim ang mata, malamig ang boses, hindi na kailangan. May mga bahagi ng bahay na hindi mo dapat pakialaman. Kung ano lang ang ipapagawa namin, iyon lang ang iyong gagawin. Muntik nang mapalunok si Tomas. Hindi niya inasahan ang ganoong kaseryosong tugon mula sa babae. Agad niyang naisip na baka may mahalagang gamit o ari-arian silang ayaw ipakita. Kaya tahimik siyang tumango at nagpatuloy na lang sa pagsukat at pagtantya ng mga materyales na kakailanganin. Sa unang gabi niya roon, pinayagan siyang manatili sa isang maliit na silid sa ibaba, malapit sa kusina. Kahit may kaba, tinanggap niya ito sapagkat mahirap bumalik-balik pa mula sa kanilang baryo, papunta sa bahay ng mag-asawa. Lalo na't napakalayo nito at halos isang oras ang lakad sa makitid na daan sa gubat. Habang nasa silid, hindi niya maiwasang marinig ang mga kakaibang ingay mula sa itaas. May mga yapak na mabibigat, mga kaluskos na parang nagmumula sa kisame, at minsan ay mga mahinang ungol na hindi niya matukoy kung tao o hayop. Pinilit niyang baliwalain ito. Sa isip niya, baka guni-guni lamang iyon dala ng pagod at ng malamig na paligid. Kinabukasan, habang nag-aayos siya ng bubong, napansin niyang kakaiba ang paligid ng bahay. Walang ibang kabahayan sa malapit. Ang tanging maririnig ay ang ihip ng hangin at ang huni ng mga ibon sa gubat. Ngunit paminsan-minsan, may naririnig siyang tila mabibigat na yapak mula sa kakahuyan. Parang may mababangis na hayop na palaging nakamasid sa bahay. Nang silipin niya, wala naman siyang makita. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalo niyang napapansin ang mga kakaibang gawin ng mag-asawa. Si Don Ramon, madalas na umaalis tuwing dapit hapon at bumabalik lamang sa madaling araw. Lagi siyang pagod, ngunit may kakaibang ningning ang kanyang mga mata. Si Doña Teresa naman ay laging abala sa kusina, ngunit ang amoy na niluluto niya ay hindi karaniwang pagkain.
May halong amoy ng dugo at kung minsan, parang masangsang na karne na nabubulok. Isang gabi, nakasalubong niya si Doña Teresa sa pasilyo. Bitbit nito ang isang malaking palanggana na tila mailaman. Sa isang iglap, nasilayan ni Tomas ang tumulong dugo mula roon bago agad tinakpan ng babae. Umiti ito ng malamig kay Tomas at sinabing, Doña Teresa, huwag kang mag-alala, Tomas. Hindi ito para sa iyo. Napakagatlabi si Tomas at nagkunwaring walang nakita. Ngunit mula sa gabing iyon, hindi na siya mapalagay. Sa loob ng isang linggo ng kanyang pananatili, nagsimulang magpakita ang mga kakaibang palatandaan. May mga pintuang kusa na lang bumubukas kahit walang tao. May mga larawang nakasabit sa dingding na nagbabago ang ekspresyon, mula sa mga nakangiti ay nagiging malamlam at puno ng lungkot ang mga mata. At higit sa lahat, tuwing 12:00 ng gabi, laging may naririnig si Tomas na mahihinang tinig, tila mga batang umiiyak mula sa ikalawang palapag ng bahay, ang lugar na mahigpit na ipinagbabawal sa kanya. Minsan, hindi niya napigilan ang sarili. Sumilit siya sa isang nakasiwang na pinto sa itaas. Ngunit bago pa niya masilip ang loob, biglang naroon si Don Ramon sa kanyang likuran, nakatitig ng matalim. Don Ramon, hindi ka ba namin pinaalalahanan na huwag makikialam? Kung ayaw mong umalis dito nang wala kang dala, sumunod ka sa aming mga patakaran. Agad na tumango si Tomas, nanginginig ang buong katawan. Muling bumalik sa kanyang silid at halos hindi na nakatulog sa gabing iyon. Sa kanyang isipan, nagsimulang magtanong si Tomas, sino ba talaga ang mag-asawang ito? Ano ang kanilang pinapangalagaan sa itaas? At bakit tila mas lalo siyang nilalamon ng kakaibang takot sa bawat araw na lumilipas? Hindi niya alam na ang mga sagot sa kanyang mga tanong ay magbubukas ng pinto sa isang bangungot na hindi na niya matatakasan. Ang mga unang palatandaan ng kababalaghan sa mga sumunod na araw ng pagtatrabaho ni Tomas sa bahay ng mag-asawang iyon, mas lumalalim ang kanyang kaba. Sa tuwing gumigising siya tuwing umaga, pakiramdam niya hindi siya nakatulog ng maayos, tila ba may mabigat na aninong nakadagan sa kanyang dibdib habang siya ay natutulog. Madalas din siyang managinip ng mga kakaiba, mga mata na nakamasid mula sa dilim, mga kamay na umaabot sa kanya, at mga tinig ng batang humihingi ng saklolo. Isang hapon, habang inaayos niya ang mga sirang bintana, napansin ni Tomas na may kakaibang marka sa kahoy ng dingding. Para itong mga maliliit na gasgas na hugis kuko, mahahaba, malalim at hindi gawa ng tao. Pinagmasdan niya ito ng mabuti at habang kanyang hinahaplos ang mga marka, napansin niyang parang sariwa pa ang mga ito, na parabang kagabi lang nagawa. Napaatras siya at mabilis na lumingalinga, ngunit wala siyang nakitang kahit ano. Sa hapagkainan naman, habang kumakain sila ng hapunan kasama ang mag-asawa, napansin ni Tomas na kakaiba ang pagkain nila. Si Tomas ay pinagsilbihan ng karaniwang sinigang na baboy, ngunit ang mag-asawa, kakaibang putahe ang nasa kanilang mga pinggan. Ang karne ay mapula, halos hilaw, at ang amoy ay matapang, parang dugo na hindi pa naluluto. Pinilit niyang hindi tumingin, ngunit hindi rin maiwasang mangilabot nang mapansin niyang parang umingiti si Doña Teresa, habang dahan-dahan niyang inunguya ang malutong na laman. Kinagabihan, hindi na siya mapakali. Sa kanyang silid, habang nakahiga, narinig niya ang mahinang pag-ungol mula sa ikalawang palapag. Mahaba, mabagal at puno ng paghihirap ang tinig. Minsan ay iiyak, minsan ay tila ba bumubulong ng mga salitang hindi maintindihan. Ang mga kaluskos sa itaas ay parang mga yapak ng maraming tao, bagamat alam niyang silang tatlo lamang ang naroroon sa bahay. Tomas, sa isip, hindi ako pwedeng magtanong baka mapahamak ako. Pero anong nangyayari dito? Isang madaling araw, habang siya ay nagigising-gising, bigla niyang naramdaman na parang may malamig na hangin na dumaan sa kanyang pisngi. Pagdilat niya, nakita niyang nakabukas ang bintana ng kanyang silid, kahit malinaw na isinara niya ito bago matulog. Nang tumingin siya sa labas, may nakita siyang anino ng isang tao na nakatayo sa bakuran, nakatingin mismo sa kanyang silid. Nang kumurap siya, bigla itong nawala at ang tanging naiwan ay ang nakapangingilabot na katahimikan ng gabi. Kinabukasan, habang inaayos ang bubong, bigla niyang napansin ang ilang patak ng dugo sa isang gilid ng kahoy. Nagmamadali siyang bumaba upang tingnan kung saan iyon nagmula. Sa bakuran, nakita niyang may bakas ng paa, mahahaba, malalim at hindi hugis paa ng tao. Para itong pinagsamang paa ng hayop at tao, at nag-iiwan ng malagkit na marka ng dugo sa lupa. Napatigil si Tomas, halos hindi makahinga.
Ngunit bago pa niya masundan ang bakas, narinig niya ang tinig ni Don Ramon mula sa likuran. Don Ramon, may nakita ka ba? Tomas, nagpanggap na kalmado, wala naman, Don Ramon. May tumutulong lang pong tubig sa bubong. Don Ramon, nakangiti ngunit matalim ang tingin, mabuti. Huwag mong hayaang maligaw ang iyong mga mata sa mga bagay na hindi mo dapat makita. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong lumalakas ang kutob ni Tomas na may tinatagong lihim ang mag-asawa. Ngunit pinipili niyang magpanggap na walang napapansin. Alam niya sa kanyang puso, isang maling galaw lang, at maaari siyang hindi na makauwi ng buhay sa kanyang pamilya. Dumating ang isang gabi na mas lalong tumindi ang kanyang pangamba. Habang siya'y nakahiga, narinig niyang may kumakalusko sa labas ng kanyang pinto. Mabagal, tila ba may kamay na kumakayod sa kahoy. Nang dahan-dahan niyang idinikit ang kanyang tainga sa pinto, narinig niya ang isang tinig na bumubulong, tinig, Tomas, halika, halika rito. Mabilis siyang umatras, nanginginig ang buong katawan. Ang tinig ay hindi niya makilala, hindi boses ni Don Ramon, ni Doña Teresa. At higit sa lahat, parang hindi iyon tinig ng isang tao. Kinabukasan, ramdam niya ang bigat ng kanyang ulo. Halos wala siyang lakas magtrabaho. Ngunit hindi niya pwedeng tumigil. Inisip niya ang kanyang asawa at mga anak na umaasa sa kanyang kikitain. Kaya't nagpatuloy siya, kahit nanginginig ang kanyang mga kamay at pilit na nilulunok ang takot na gumagapang sa kanyang puso. Habang binabaklas niya ang isang bahagi ng lumang sahig, natigilan siya nang makakita ng mga kakaibang bagay sa ilalim nito. May mga piraso ng damit na duguan, mga buto na hindi niya alam kung hayop o tao, at mga garapon na puno ng tila pinatuyong laman at dugo. Mabilis niyang tinakpan muli iyon, nanlalamig ang pawis sa kanyang likod. Tomas, sa isip, Diyos ko, anong napasukan ko? Ngunit muli, pinilit niyang magpanggap na walang nakita. Sapagkat alam niyang sa oras na magpakita siya ng pag-aalinlangan, malalaman ng mag-asawa na natuklasan na niya ang kanilang lihim. At sa kabila ng kanyang pag-iwas, mas lalo siyang binabalot ng takot. Sapagkat bawat gabi, bawat ingay, bawat tingin ng mag-asawa, ay nagiging malinaw na palatandaan, hindi sila karaniwang tao. Sila ay may tinatagong madilim na katauhan. At unti-unti nang lumalantad ang bangungot na iyon sa harapan mismo ni Tomas. Ang lihim na natuklasan ni Tomas lumipas ang ilang araw na pilit na itinatago ni Tomas ang kanyang mga napapansin. Ngunit habang siya ay nagtatrabaho, hindi niya maiwasang mapansin ang lalong pagdami ng mga kakaibang pangyayari sa loob ng bahay. Parang mas lumalapit na ang mga lihim na dati nagkukubli lamang sa dilim. Isang hapon, matapos ang maghapong pagtatrabaho sa bubong, pinayagan siyang magpahinga muna ng mag-asawa. Ngunit sa halip na bumaba sa kanyang silid, naisip niyang samantalahin ang pagkakataong iyon upang muling sumilip sa mga bawal na bahagi ng bahay. Alam niyang delikado, ngunit ang kanyang kuryosidad ay naging mas malakas kaysa sa kanyang takot. Dahan-dahan siyang umakyat sa ikalawang palapag. Ang mga yapak niya ay halos walang tunog, at bawat hakbang ay sinasabayan ng malakas na tibok ng kanyang dibdib. Nang makarating siya sa pasilyo, muli niyang nasilayan ang mga pintong mahigpit na nakasara. Ngunit sa pagkakataong ito, isa sa mga ito ay bahagyang nakasiwang. Napalunok si Tomas. Para bang isang tinig ang nag-udyok sa kanya, silipin mo, alamin mo ang katotohanan, marahan niyang itinulak ang pinto, at sa pagdungaw niya, muntik nang mawalan ng lakas ang kanyang tuhod. Sa loob ng silid, nakita niya ang mga garapon na puno ng dugo na nakahanay sa istante. Mayroon ding mga pinatuyong balat ng hayop at higit pa roon, balat ng tao. Nakabitin ito na parang mga tropeo, tinadad at tinuyo, tila ba koleksyon ng karumal-dumal na ritual. Ang dingding ay may mga simbolong nakaukit, mga hugis at palatandaan na hindi niya maintindihan, ngunit ramdam niya ang bigat ng mga iyon. Sa isang sulok ng silid, napansin niya ang isang batang nakakadena. Payat na payat ito, halos butot balat, at ang mga mata ay namumungay sa pagod at gutom. Tila wala na itong lakas upang magsalita, ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, bahagya itong umiyak, isang mahina at halos hindi marinig na iyak. Tomas, bulong, Diyos ko, ano to? Mabilis siyang umatras, nanginginig ang buong katawan. Ngunit bago pa siya tuluyang makalayo, narinig niya ang mahinang tinig ng bata. Bata, tulungan mo ako. Bago sila bumalik, napahawak si Tomas sa kanyang ulo. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang tumakbo, ngunit alam niyang isang maling galaw lang ay tiyak na katapusan niya.
Mabilis niyang isinara ang pinto at bumalik sa kanyang silid na halos mawalan ng malay sa takot. Ngunit hindi pa doon natapos ang lahat. Kinagabihan, habang nakahiga siya, bigla niyang narinig na may mga yapak sa pasilyo. Mabibigat, mabagal at papalapit sa kanyang silid. Muli niyang naalala ang batang nakakadena. Tumulo ang pawis sa kanyang noo at halos hindi siya makahinga. Nang sumilik siya sa ilalim ng pintuan, nakita niyang may dumaan, mga paa na mahaba ang kuko, parang hindi na paa ng tao. Maya-maya pa, narinig niya ang boses ni Doña Teresa mula sa itaas. Doña Teresa, ang bata ay mahina na. Kailangan nating maghanap ng bagong alay. Don Ramon. At sa tingin ko'y malapit na ring maluto si Tomas, matagal ko nang naaamoy ang kanyang dugo. Halos mawalan ng ulirat si Tomas sa narinig. Ngayon ay malinaw na sa kanya, hindi sila ordinaryong mag-asawa. Sila ay mga aswang at siya mismo ang susunod na biktima. Kinabukasan, habang siya'y nagtatrabaho, napansin niyang parang sinusubok siya ng mag-asawa. Tinititigan siya ni Don Ramon, tila ba binabasa ang kanyang isipan. Si Doña Teresa naman ay palaging nakangiti, ngunit sa likod ng ngiting iyon ay isang malamig na banta. Don Ramon, kumusta ang trabaho mo, Tomas? Hindi ka ba napapagod? Alam mo, ang mga kagaya mo, dapat marunong ding magpahinga baka masagad ang lakas mo. Tomas, umingiti ng pilit, kaya ko pa naman po, Don Ramon. Malakas pa po ako. Ngunit sa loob-loob niya, lalo lang siyang nilulumpo ng takot. Sa hapagkainan, muling pinaghandaan si Tomas ng normal na pagkain, ngunit napansin niyang mas matalim ang tingin sa kanya ng mag-asawa. Halos hindi niya maubos ang kanyang kanin, at pakiramdam niya bawat subo niya ay binibilang ng mga matang gutom na gutom. Kinagabihan, hindi na niya napigilan ang sarili. Habang tulog ang mag-asawa, muli siyang umakyat sa bawal na silid. Alam niyang mapanganib, ngunit kailangan niyang kumpirmahin ang nakita niya. At doon, mas malinaw niyang nasilayan ang lahat, ang batang nakahandusay, halos wala ng buhay, ang mga garapo ng dugo na bahagyang kumikislap sa ilalim ng buwan, at ang mga balat at buto na nakaayos na parang koleksyon ng isang mamamatay. Ngunit ang pinaka-nakakakilabot, nakita niyang may nakasulat sa dingding gamit ang dugo, isa inyo isusunod. Mabilis siyang umatras, nanginginig, at halos madapa sa pagtakbo pabalik sa kanyang silid. Sa gabing iyon, halos hindi siya nakapikit. Ramdam niya ang malamig na presensya ng mga nilalang na kasama niya sa bahay. At sa kanyang isipan, iisa lamang ang bumabalik na tanong, paano ako makakatakas bago maging huli ang lahat? Ang pagkukunwari at ang lalong paglala ng sitwasyon, mula nang makita ni Tomas ang mga karumal-dumal na bagay sa bawal na silid, hindi na siya mapalagay. Para bang bawat oras na siya nananatili sa bahay ng mag-asawang iyon, mas lalo siyang nalulubog sa isang bangungot na hindi niya alam kung paano tatakasan. Ngunit sa kabila ng lahat, pinilit niyang magpanggap na walang napapansin. Alam niyang sa oras na mabisto siyang may nalalaman na, tiyak na siya ang isusunod na biktima. Kaya't bawat araw, tinuruan niya ang sarili ng umiti at kumilos na para bang wala siyang nararamdaman. Tuwing kausap niya ang mag-asawa, lagi siyang nagtatago ng takot sa likod ng kanyang mga mata. Tomas, sa isip, kailangan kong magpanggap. Kailangan kong tapusin ang trabaho baka sakaling makahanap ako ng tamang pagkakataon para makatakas. Ngunit hindi ganoon kadali. Sa tuwing sila'y magkasama sa hapagkainan, ramdam ni Tomas na parang sinusuri siya ng mga mata ng mag-asawa. Si Don Ramon, madalas nakatitig ng diretso sa kanya, na para bang sinusukat ang kanyang lakas, ang tibok ng kanyang puso, at maging ang bawat galaw ng kanyang mga kamay. Si Doña Teresa naman, laging nakangiti, ngunit sa likod ng ngiting iyon ay may nakatagong gutom na parang laging handang sumunggab. Isang gabi, habang sila'y kumakain, bigla siyang tinanong ni Doña Teresa, Doña Teresa, Tomas, hindi mo ba nami-miss ang iyong asawa at mga anak? Napakalayo nila sa iyo ngayon, paano kung hindi mo na sila muling makita? Napahinto si Tomas. Halos mabitawan niya ang kanyang kutsara. Agad niyang pinilit umiti at sumagot, Tomas, syempre po, nami-miss ko sila. Kaya nga po kailangan kong kumayod ng husto. Pero alam kong makakauwi rin ako sa kanila, basta't matapos ko lang po ang trabaho. Umiti si Doña Teresa, ngunit may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Doña Teresa, kung minsan, Tomas, hindi natin hawak ang ating kapalaran. Nang marinig iyon, kinilabutan si Tomas. Para bang may malalim na kahulugan ang mga salita ng babae.
Kinagabihan, habang siya ay nakahiga sa kanyang silid, muling nagsimulang gumalaw ang mga anino sa paligid. May narinig siyang mga yabag mula sa kisam, mga yabag na mabilis, mabibigat at parang gumagapang. Pagtingala niya, nakita niyang may maitim na likido na tumutulo mula sa pagitan ng mga tabla. Nang tingnan niya ng mabuti, natuklasan niyang dugo ito, dahan-dahang bumababa at pumapatak sa kanyang kama. Mabilis siyang umatras, halos madapa at muntik nang mapasigaw. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Sa halip, itinakip niya ang kanyang kumot sa kanyang katawan at nagdasal ng nagdasal, pilit na nilulunok ang lumalakas na tibok ng kanyang puso. Tomas, sa isip, Panginoon iligtas mo ako, kinabukasan, pinilit niyang magpanggap na walang nangyari. Ngunit ramdam niyang mas lalo na siyang sinusubok ng mag-asawa. Habang nagtatrabaho siya sa labas, biglang lumapit si Don Ramon at tinanong siya, Don Ramon, Tomas, naniniwala ka ba sa mga kwento tungkol sa mga aswang? Napahinto siya. Halos hindi siya makasagot. Pinilit niyang humiti at nagkunwaring nagbiro. Tomas, ewan ko po, Don Ramon. Sabi ng matatanda, puro kwento lang daw yon. Hindi naman ako naniniwala. Umiti si Don Ramon, ngunit hindi iyon ngiti ng kasiyahan. Isa iyong ngiti na malamig, puno ng panlilinlang. Don Ramon, mabuti kung ganoon. Kasi kung totoong may mga aswang baka mahirap kung dito mo pa sila makasama. Tumawa siya ng mahina, ngunit ang tawa niya ay hindi nakakatawa. Isa iyong tawa na nagpapahiwatig ng panganib. Mula noon, naging mas madalas ang kanyang mga bangungot. Sa bawat gabi, palaging may tinig na tumatawag sa kanya mula sa bawal na silid. Minsan ay tinig ng bata, minsan ay tinig ng isang matandang babae, at minsan na may tinig na malalim at parang mula sa ilalim ng lupa. Minsan pa, habang siya ay nakapikit, bigla niyang naramdaman na may malamig na kamay na humaplos sa kanyang pisngi. Pagdilat niya, wala namang tao. Ngunit sa gilid ng kanyang paningin, may aninong dumaan at biglang naglaho. Dahil dito, lalo siyang nanghina. Ang kanyang katawan ay halos hindi na kaya ang bigat ng takot at puyat. Ngunit wala siyang magawa kundi magpanggap na malakas pa rin siya. Isang gabi, muling nag-usap ang mag-asawa habang akala nila inatutulog si Tomas. Doña Teresa, Ramon, matagal na tayong naghintay. Hindi ba't sapat na ang kanyang pananatili rito? Naamoy ko na ang kanyang dugo, matamis, sariwa. Don Ramon, ngunit gusto kong subukan siya. Gusto kong makita kung hanggang saan ang kanyang katatagan. Kung hindi siya susuko, mas magiging masarap ang kanyang laman. Halos mabingi si Tomas sa narinig. Ngayon ay malinaw na, tinitingnan lamang siya ng mag-asawa bilang pagkain. At ang bawat araw na lumilipas ay isa lamang pagsubok kung kailan siya bibigay. Kaya't simula noong gabing iyon, mas lalo niyang pinag-ibayo ang kanyang pag-arte. Nagkunwaring masigla, nagkunwaring masaya sa trabaho, nagkunwaring walang takot. Ngunit sa kanyang dibdib, ramdam niyang oras na lang ang binibilang bago siya tuluyang mapahamak. At sa bawat ngiti niya, sa bawat kilos niyang pinipilit gawing normal, alam niyang mas lumalapit siya sa bingit ng kamatayan. Sapagkat ang kanyang pagkukunwari ay nagiging manipis na maskara, at anumang oras, maaaring mabunyag ang kanyang nalalaman. Ang pagkabunyag ng katotohanan at ang pagtakas sa mga gabing lumilipas, mas lalo nang mahirap para kay Tomas ang magpanggap. Ang kanyang katawan ay nanghihina, ang kanyang isip ay laging gising, at ang kanyang puso ay laging kumakabog na parabang may humahabol sa kanya. Ngunit pinipilit niyang manatiling kalmado. Hanggang dumating ang isang gabi na tuluyang nagbago ang lahat. Habang nasa kanyang silid, narinig niyang muli ang mga yapak sa pasilyo. Ngunit ngayon, mas malinaw, mas mabigat at mas mabilis. Huminto ito sa tapat ng kanyang pinto. Napahigpit ng kapit si Tomas sa kumot at halos mapatid ang kanyang hininga. Dahan-dahang bumukas ang pinto at sa liwanag ng buwan mula sa bintana, nakita niyang nakatayo roon si Doña Teresa. Maputla ang mukha nito, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliwanag na parang mata ng hayop. Ang kanyang ngiti ay malawak at sa gilid ng kanyang labi ay may bakas ng sariwang dugo. Doña Teresa, Tomas, hindi ka ba natutulog? Ang lakas ng tibok ng puso mo para bang tinatawag mo kami. Napatayo si Tomas, nanginginig at pilit na nagkunwaring matatag. Tomas, pasensya na po, Doña. Siguro po ay pagod lang ako sa trabaho. Umisi si Doña Teresa at dahan-dahang lumapit. Ngunit bago pa siya tuluyang makapasok,
dumating si Don Ramon at hinawakan ang kanyang balikat. Don Ramon, tama na, Teresa. Hindi pa ngayon. Huwag mong madaliin. Matalim ang tinginan nilang dalawa, ngunit kalaunan, umalis din si Doña Teresa. Bago ito lumisan, huminto siya at tumingin kay Tomas, saka bumulong, Doña Teresa, hindi ka makakatakas, nanginginig si Tomas, habang pinagmamasdan silang lumayo. Kinabukasan, habang nagtatrabaho, hindi na niya napigilan ang kanyang takot at pagkalito. Sa halip na dumiretso sa kanyang gawain, dahan-dahan siyang pumuslit at muling nagtungo sa bawal na silid. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na niya inasahang makikita ang kanyang aabutan. Pagbukas niya ng pinto, nasilayan niya ang batang nakakadena, ngayon ay halos wala ng buhay, nanlilisik ang mga mata, at tila ba hinihintay na lamang ang kanyang huling hininga. Ngunit higit pa roon, nakita niya ang isang mesa na puno ng mga kasangkapang pandugo, mga kutsilyo, panghiwa, at mga lalagyan ng dugo. Sa dingding, may nakapaskil na mga pangalan. At doon, nabasa niya ang kanyang pangalan, Tomas, nakasulat gamit ang dugo. Napaatras siya, halos madapa. Ngunit huli na. Mula sa likuran, narinig niya ang boses ni Don Ramon. Don Ramon, alam ko na, Tomas, kanina pa kita pinagmamasdan. Sa wakas, nagpakita ka rin ang tunay na anyo, takot. At iyon ang hinihintay namin. Mabilis na sinunggaban siya ni Don Ramon. Ang mga mata nito'y nagdilim, ang mga kuko'y humaba, at ang ngipin ay nagmistulang pangil ng hayop. Si Tomas ay napasigaw at nagpumiglas, ngunit napakalakas ng aswang. Sa isang iglap, dumating din si Doña Teresa. Ang kanyang katawan ay nagbago, humaba ang kanyang mga daliri, ang kanyang dila ay lumabas ng mahaba, at ang kanyang tinig ay naging malalim at nakapanghihilakbot. Doña Teresa, panahon na, Tomas. Matagal ka na naming inaasam. Duguan at halos mawalan ng ulirat, nakahanap ng pagkakataon si Tomas. Habang siya'y pinipigilan ni Don Ramon, nahawakan niya ang kanyang martilyo na naiwan sa tabi. Buong lakas niyang ipinalo ito sa ulo ng lalaki. Isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw at pansamantalang nabitawan siya. Mabilis siyang tumakbo palabas ng silid, halos madapa sa kanyang pagmamadali. Ngunit sinundan siya ng mag-asawa, ang kanilang mga yabag ay parang mga kulog na umaalingaw-ngaw sa buong bahay. Nang makarating siya sa kusina, mabilis niyang kinuha ang ilang pako at kahoy na naiwan mula sa kanyang gawain. Ginamit niya ito upang harangan ang pinto at saglit na pigilan ang mag-asawa. Ngunit alam niyang hindi magtatagal ang depensang iyon. Habang tumatakbo palabas ng bahay, naririnig niya ang kanilang mga sigaw, Don Ramon, hindi ka makakatakas, Tomas. Sa huli, ang iyong dugo ang aming iinumin. Doña Teresa, takbo ka lang. Mas masarap ang lasa ng dugo ng taong natatakot. Sa labas, madilim at makapal ang gubat. Ang buwan lamang ang nagbibigay liwanag. Tumakbo si Tomas nang walang tigil, halos wala ng direksyon, basta't mailayo lamang ang kanyang sarili mula sa bangungot na iyon. Ngunit habang siya'y tumatakbo, ramdam niyang may sumusunod sa kanya. Mga mata na kumikislap sa dilim, mga yapak na mabilis at mabibigat, at mga tinig na umaalingaw-ngaw sa hangin. Sa isang bahagi ng gubat, natapilok si Tomas at muntik nang mawala ng balanse. Paglingon niya, nakita niyang papalapit na ang mag-asawa. Ang kanilang mga katawan ay halos hindi na tao, kundi mga halimaw na gutom at handang lumapa. Buong lakas niyang pinilit tumayo at gamit ang kanyang martilyo, humarap sa kanila. Tomas, kung kukunin ninyo ako lalaban ako. Ngunit bago pa siya lapain, isang kakaibang liwanag ang lumitaw mula sa malayo, mga sulo ng apoy. Narinig niyang may mga tinig ng mga tao, mga lalaking taga-baryo na tila naghahanap ng kung ano. Napatigil ang mag-asawa at sa isang iglap, naglaho sila sa dilim, iniwan si Tomas na halos wala ng lakas. Humandusay siya sa lupa, hinihingal at halos mawalan ng malay. Ngunit sa kanyang isip, iisa lamang ang malinaw, hindi pa tapos ang lahat. Sapagkat ang mag-asawang iyon ay buhay pa, at tiyak na babalik upang siya'y tapusin. At sa gabing iyon, nagsimula ang kanyang tunay na laban para sa buhay. Ang matinding labanan at pagsasakripisyo ng gabing iyon, matapos makatakas si Tomas, hindi siya agad nakaligtas. May mga taga-baryong ang dumating dala ang kanilang mga sulo, ngunit hindi ibig sabihin ito ay tapos na ang bangungot. Sa katunayan, doon pa lamang magsisimula ang tunay na laban. Hingal na hingal siyang sinalubong ng mga lalaki. Lalaki, hoy!
Sino ka? Anong ginagawa mo rito sa gubat? Tomas, tulungan ninyo ako. May mga halimaw mga aswang sila ang nakatira sa malaking bahay doon sa kabila ng kakahuyan. Nagkatinginan ang mga lalaki. Kita sa kanilang mga mukha na hindi sila nagtataka, kundi parang matagal na nilang alam ang katotohanan. Isa pang lalaki, yun na nga ang matagal naming pinaghahandaan. Alam naming hindi sila magtatagal na hindi lalabas ng kanilang lungga. Laking gulat ni Tomas. Ibig sabihin, kilala na pala ng mga taga-baryo ang mag-asawang aswang. Ngunit bakit hinayaan nilang manatili ang mga ito? Tomas, kung matagal na ninyo palang alam bakit hindi ninyo sila pinapatay. Pinunong lalaki, hindi ganon kadali, Hijo. Ang mag-asawang iyon, makapangyarihan. Marami nang sinubukan, marami nang namatay. Pero ngayong narito ka, at alam na natin kung saan ang kanilang kahinaan ito na ang pagkakataon. Hindi na nagtanong pa si Tomas. Ang mahalaga ay makatakas siya at makalayo sa bangungot. Ngunit sa kanyang dibdib, naramdaman niyang hindi siya basta makakatakas dahil parte na siya ng labanang ito. Ang pagdating ng mag-asawa habang nag-uusap sila, biglang umihip ang malakas na hangin. Ang mga sulo ay halos mamatay sa bugso ng hangin at ang mga puno ay nagtilian na parang may daan-daang ibong biglang lumipad. Mula sa kadiliman, narinig ang isang malakas na halakhak, ang tinig ni Doña Teresa. Doña Teresa, akala niyo makakatakas kayo sa amin? Ang sino mang makialam sa aming tahanan ay magiging pagkain. Kasunod noon, bumagsak mula sa itaas ng mga puno ang dalawang nilalang. Hindi na sila tao, kundi ganap ng mga aswang. Si Don Ramon, malaki ang katawan, mahahaba ang kuko na parang pangil ng leon, at ang kanyang mga matay kumikislap na parang apoy. Si Doña Teresa, payat ngunit mahaba ang dila at mga kuko, at ang kanyang mukha'y waring bangkay na buhay. Nagsigawan ang mga lalaki, ngunit hindi sila umatras. Sa halip, itinapat nila ang kanilang mga sibat na may nakatusok na bawang at asin. Ang labanan unang sumugod si Don Ramon, umatake sa pinunong lalaki. Ngunit mabilis siyang nasalubong ng sibat na may asin, at nang tumama ito sa kanyang balat, nagliyab ito na parang sinusunog. Napaatras siya, galit na galit. Don Ramon, mga walang kwenta. Hindi ninyo ako mapipigilan. Samantala, si Doña Teresa naman ay mabilis na gumapang sa gilid, at bago pa man makapaghanda ang isa sa mga lalaki, sinunggaban niya ito at kinagat sa leeg. Isang sigaw ng sakit at takot ang umalinggaw at bumagsak ang lalaki sa lupa, duguan. Nakita iyon ni Tomas, at halos mabaliw siya sa takot. Ngunit alam niyang wala nang atrasan. Kinuha niya ang kanyang martilyo at mabilis na tumakbo patungo kay Doña Teresa. Tomas, mga hayop kayo. Hindi niyo ako mauubos ng ganun lang. Sa lakas ng kanyang hampas, tumama ang martilyo sa ulo ni Doña Teresa. Umalingaw-ngaw ang tunog ng buto na nabasag, at kahit saglit, napaurong ang aswang. Ngunit mabilis din itong nakabawi, at sa halip na umatras, ngumiti ito at nilabas ang kanyang dila, hinahabol ang liig ni Tomas. Buti na lamang at nahila siya ng isang lalaki sa tamang oras. Ang sakripisyo habang tumitindi ang labanan, isa-isang natumba ang mga taga-baryo. Ang iba ay napunit ang katawan, ang iba ay nalunod sa sariling dugo. Ngunit hindi sila tumigil. Ang bawat isa ay lumalaban kahit na alam nilang baka hindi na sila makaligtas. Sa gitna ng kaguluhan, napansin ni Tomas ang isang lumang bote ng langis at posporo na naiwan malapit sa kanya. Bigla siyang nakaisip ng plano. Tomas, sa isip, kung hindi sila kaya ng mga sibat baka apoy ang magpapabagsak sa kanila. Habang lumalaban ang mga lalaki, mabilis niyang binuhusan ng langis ang isang malaking tela at isinabit ito sa kahoy. Sinindihan niya ito gamit ang posporo at nagliyab ang apoy. Sumigaw siya, Tomas, dito kayo, mga halimaw. Subukan niyo ito. Mabilis niyang isinugod ang nagliliyab na tela kay Don Ramon. Nang tamaan ito, biglang umalinggaw ang sigaw ng aswang. Ang kanyang balat ay nagliyab at siya ay nagtatadyak at nagwawala. Ngunit sa huli, natumba siya sa lupa, patuloy na nasusunog. Ngunit bago pa siya tuluyang mamatay, biglang sumugod si Doña Teresa, galit na galit. Sa isang iglap, sinunggaban niya si Tomas, at halos mapunit ang kanyang balikat. Sigaw siya ng sigaw sa sakit. Ngunit isang lalaki ang tumalon sa pagitan nila, iniharang ang kanyang katawan, at siya ang tinamaan ng matalim na kuko ni Doña Teresa. Tomas, huwag!
Bakit mo ginawa iyon? Lalaki, tumakbo ka na, ito na ang pagkakataon. At sa huling lakas ng lalaki, itinulak niya si Tomas palayo. Siya mismo ang yumakap kay Doña Teresa habang hawak ang bote ng langis, at sa isang iglap, sabay silang nilamon ng apoy. Umalingaw-ngaw ang nakapanlulumong sigaw ng babae, at ang gabi ay nabalot ng amoy ng nasusunog na laman. Pagkatapos ng labanan, pagkaraan ng ilang minuto, tahimik na ang gubat. Ang mga natitirang taga-baryo ay sugatan at pagod. Ang ilan ay wala ng buhay. Si Tomas, nakahandusay, duguan ang balikat at halos wala ng lakas. Ngunit sa kanyang mga mata, nakita niyang tapos na ang bangungot. Ang mag-asawang aswang, ang dati kinatatakutan ng lahat, ngayon ay abo na lamang. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang may kapalit ang lahat, ang maraming buhay na nasawi at ang kanyang sariling pagkawasak ng isipan. At doon niya naunawaan, hindi siya kailanman magiging katulad ng dati. Ang pag-uwi ni Tomas at ang huwad na kapayapaan ilang oras matapos ang matinding laban, unti-unting humupa ang apoy na lumamon sa katawan ni na Don Ramon at Doña Teresa. Ang mga abo nila ay tinangay ng hangin, parang walang bakas na minsan silang nabuhay. Ang paligid ay puno ng usok at amoy ng nasunog na laman na tila kumakapit sa balat at hindi na kayang hugasan. Nakahandusay sa lupa si Tomas, sugatan at pagod. Ang kanyang balikat ay malalim ang sugat mula sa kuko ni Doña Teresa. Dahan-dahan siyang bumangon, tulala, habang pinagmamasdan ang mga natirang taga-baryo. Ilan ay patay, ang iba naman ay sugatan at walang malay. Lumapit sa kanya ang pinunong lalaki, halos hindi na makalakad. Pinuno, tapos na, Hijo. Pero tandaan mo, ang ganitong kasamaan, hindi ganap na naglalaho. Laging may susunod, hindi nakasagot si Tomas. Tila naubos na ang kanyang tinig. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng mga larawang ayaw na niyang maalala, ang batang nakakadena, ang garapo ng dugo, ang sigaw ng mga taong pinatay ng mag-asawa. Ang pagbabalik sa bayan kinabukasan, sa tulong ng ilang nakaligtas, nakabalik si Tomas sa bayan. Nanginginig ang lahat nang marinig ang kwento niya, isang karpintero lamang, na halos naging biktima ng 2 halimaw. Ngunit kahit maraming nakikinig sa kanya, pakiramdam ni Tomas ay walang nakakaintindi. Para sa kanila, isa lamang itong kwento ng tapang at pagliligtas. Para kay Tomas, isa itong sugat na habang buhay ng hindi maghihilom. Nagpasalamat ang mga tao sa kanya. May ilan pang nag-alay ng pagkain at gamot. Ngunit bawat oras na siya'y mag-isa, ramdam niya ang bigat sa kanyang dibdib. Lalo na kapag dumidilim na ang paligid, muling bumabalik ang kanyang mga alaala. Ang bangungot ni Tomas makalipas ang ilang linggo, sinubukan ni Tomas na bumalik sa normal na buhay. Muling nagtrabaho bilang karpintero, tinanggap ang mga alok na ayusin ang bubong, gumawa ng kasangkapan, at iba pa. Ngunit bawat hampas ng kanyang martilyo ay para bang naririnig niya ang huling sigaw ng mga taong nasawi sa laban. Tuwing gabi, hindi siya makatulog. Sa bawat pagsara ng kanyang mga mata, nakikita niya ang batang nakakadena, humihingi ng saklolo. Minsan, naririnig niya ang halakhak ni Doña Teresa mula sa dilim ng kanyang panaginip. At sa tuwing siya ay magigising, nanlalamig ang kanyang katawan, puno ng pawis, na para bang hindi siya nagigising mula sa isang mas malalang bangungot. Tomas, sa isip, tapos na raw, pero bakit pakiramdam ko, nagsisimula pa lang. Ang balitang kumalat, mabilis na kumalat ang balita sa karatig baryo. Ang karpinterong si Tomas, nakaligtas at tumulong sa pagpatay sa mag-asawang aswang. Ginawa siyang bayani ng marami. Ngunit sa halip na ikatuwa, lalong nabigatan ang kanyang kalooban. Dahil alam niya ang katotohanan, hindi siya bayani. Isa siyang biktima na muntik ng lamunin ng kasamaan. At higit sa lahat, isang bagay ang hindi niya masabi kahit kanino, na bago sila magliyab, narinig niya mismo ang bulong ni Doña Teresa sa kanyang tainga. Doña Teresa, hindi rito nagtatapos, babalik kami at ikaw ang una naming hahanapin. Ang huling pagsubok isang gabi, habang naglalakad pa uwi si Tomas mula sa bayan, napadaan siya sa gilid ng kagubatan. Doon, narinig niya ang isang mahina at pamilyar na tinig. Boses ng bata, tulungan mo ako, napatigil si Tomas. Nanlamig ang kanyang mga kamay at mabilis niyang tiningnan ang paligid. Wala naman siyang nakikita. Ngunit ang tinig ay paulit-ulit na lumalapit, parang galing sa ilalim ng lupa. Napaatras siya, nanginginig. Ngunit sa kanyang paanan, may nakita siyang maliit na garapon, parehong garapon ng dugo na nakita niya noon sa bahay ng mag-asawa.
At sa garapon na iyon, may nakaukit na mga salita, isa di si inyo dan di susunod. Nabitawan niya ito at mabilis na tumakbo pa uwi, halos mawalan ng ulirat sa takot. Ngunit kahit nakarating siya sa kanyang bahay, hindi na siya mapalagay. Ang huwad na kapayapaan lumipas ang mga araw, pilit siyang namuhay na parang normal. Ngunit sa kanyang isip, isa na lamang ang malinaw, hindi pa tapos ang lahat. Ang kasamaan na nasaksihan niya ay hindi ganap na nawala. Maaaring may iba pang aswang, maaaring may naiwan pang mga anino ng mag-asawa. At sa tuwing tititigan niya ang kanyang sugat sa balikat, para itong hindi naghihilom. Sa gabi, nararamdaman niyang kumikirot ito, parang may dumadaloy na apoy sa kanyang dugo. Sa huling gabi ng ating kwento, natulog si Tomas ng pagod na pagod. Ngunit sa kanyang panaginip, muling lumitaw si Don Ramon at Doña Teresa. Nakangiti, nakatitig sa kanya, at sabay na nagsabi, mag-asawang aswang, hindi ka na makakatakas. Isa ka na sa amin. Nagising si Tomas, humahabol ang hininga. Tumakbo siya sa salamin upang tingnan ang kanyang sarili, at doon, muntik siyang mabaliw. Ang kanyang mga mata, sa loob ng ilang segundo, ay kumislap na pula tulad ng mga mata ng mga aswang. Wakas hindi na natin alam kung ano ang nangyari kay Tomas pagkatapos. Ang alam lang ng mga tao, unti-unti siyang nawala. Ang kanyang pangalan ay naiwan sa kwento ng baryo, ngunit walang nakakaalam kung saan siya napadpad. May ilan ang naniniwalang nakaligtas siya at lumayo upang kalimutan ang lahat. Ngunit may ilan ding nagsasabing siya mismo ang naging susunod na halimaw, ang karpinterong muntik ng lamunin ng kasamaan, at sa huli naging bahagi nito. At hanggang ngayon, sinasabi ng matatanda sa baryo, kung makarinig ka ng pag-iyak ng bata mula sa gubat sa 10 oras ng gabi, huwag ka nang lumingon dahil baka si Tomas na iyon, na ngayon ay hindi na tao, kundi isang nilalang na nagbabalik para sa kanyang susunod na biktima. 2.